Chodoro at ang pinangalan ang Chief PNP, General Marbil. Parang apat yung pinangalanan sa isang interview ng ating Secretary ng DILG. Can I answer that, ma'am? Yes, please. You're recognized. The question was, who planned this? I did not state in any way who planned it. The meeting was of executive privilege. It is a conversation between the president and the ones I mentioned. There was. So what exactly did you say? Ano sinabi po ninyo? They asked me- Pagkaintindi namin, itong apat na pinangalanan ang siyang nagplano. Ma'am, we're already invoking namin. executive privilege in this matter. Yes. We're invoking executive privilege in this Yes, matter. that's fine, but it's Yes. in the interview and it's Yes, ma'am. public. It goes as far as the interview, ma'am. Yes, ma'am. That's Yes, it. I'd like to understand. I think your brother was trying to I did not explain state in any what he way. said in the interview, and I'm They happy to asked hear me it. if I planned it. I said it was not me. There were other people in the room, but we did not discuss any plans of any arrest. Saan nanggaling yung mga pangalan na ito? Ma'am, that again is executive privilege. Ma'am, let Pero me explain, ma'am. nandun- Let me nandun explain sa first, ma'am. interview po eh. Yes, yes, Ang ma'am. liwanag Let eh. me explain first, ma'am. We were discussing rumors of an impending arrival Parang based on. hindi yung ganun ang dating sa amin eh. Ang pagkaintindi that is namin, the whole apat na truth, plano. ma'am. That is we were discussing rumors. Go ahead, ma'am. Patugtog na lang natin para maintindihan, ha? So you deny that you're part and parcel of the planning and that the other persons you named, hindi rin sila kasali dun sa pagpaplano? Again, ma'am, we were discussing the statement of the former president while he was in Hong Kong, that he said that there was he said, in his words, ang reading ko ay may warrant of arrest na ako. So that was the only basis of the conversation, ma'am. So ito yung group effort ninyo. Yes, ma'am. Pinagtulong-tulungan ninyo yung isang bahagyang chismis. It was, ma'am, all of that is, again, the statement of the former president, not ours. Okay, so walang kinalaman to. Pero para lamang sa kaprasong chismis, magtitipon-tipon pa yung mga sekretary ng kabinete. Nakakatuwa naman. Call it what you may, ma'am. Walang magawa. Opo. Kung yung ICC may jurisdiction at hindi pa nag-umpisa ng anumang investigasyon nung nakaraang taon, nung Nobyembre, anong ibig sabihin ng presidente nung may pagbabago? Nung sinabi niya na hindi tayo hahadlang, pero hindi rin tayo magko-cooperate. Ba't niya sinabi yon? Biglang iba na ang tono, biglang nagbago. Kayo nga nagsabi, dapat talaga nagbabago ang palaisipan ng tao. Ganun po talaga dapat ho. Hindi tayo, hindi natin itataga sa bato ang pwede ho maging hindi totoo. Siyempre natututo tayo sa Po, habang oo, panahon, natataldahan po tayo. taon. Oho. Tama. So, ang ibig sabihin, ang Pangulo, nagbago rin ang palaisipan. Marahil po. So, ang sa kanya, may jurisdiction na pala. Hindi ko ho pwedeng sabihin ng state of mind niya. Opo. Pero sinasabi ko lang ho, bilang tao, lahat po tayo pwede magbago ang pag-iisip. Hindi ko naman hinihingi yung state of mind po. Ang tinatanong ko lang, maliwanag naman yung statement na sinabi niya na pwede tayong magpapasok ng ICC sa ating bansa. Pwera lang kapag illegal ang ginagawa. Tama? Hindi ho natin sinasabing imbitado sila rito. Hindi ho natin sinasabi na haharapin natin sila. Ngunit ang tao ho ay labas-pasok sa Pilipinas. Pero At hindi po tayo ba- po ay mga being very hospitable people, we welcome all people who want to partake of the beauty of our country. Ayun po yung ating pinag-uusapan dito. Pero hindi po ba yung mas maagang mga statement, yung mga unang statement, talagang hindi daw siya lalahok sa anumang investigasyon. Ngayon, hahayaan lang niya. Tama po. Marahil po, marahil. nagbago. Sabi ko nga ho, Nagbabago naman nga. Nagbabago naman ang pagtingin natin lahat sa buhay. Hindi naman po ang pagtingin natin nung tayo 20 anyos at ngayon ay pareho pa rin. Sana naman na natuto tumatanda na rin tayo. po tayo. Natututo rin po tayo. So do you mean to tell me that after saying 100 times that the ICC has no jurisdiction, the President at the 101st time changed his mind and determined that there was somehow some kind of jurisdiction that allowed them to come here and investigate? I cannot comment on his state of mind when he said that. I don't think it's a question of state of mind, sir. It's statements. His statement would speak for itself. When did the executive then
change his mind, given that we are admitting he changed his mind, at least to some degree? Well, I cannot agree to I mean, the question, ma'am, is very vague, if you ask me. Hindi, nagbago, di ba? Nung una, sabi niya talagang haharangan niya. Because I cannot, bawal as dahil I meron said tayong earlier, mga ma'am, korte. I Tapos cannot- biglang sinabi na bukas ang Pilipinas. Kung nag-iimbestiga sila, papasukin. Pwera lang pag may ginagawang illegal o may krimen. Again, I can Malaking say that I pagbabago cannot, po yun. hindi ko ako pwedeng magkomento sa state of mind niya. Kung paano ho nag-iisip ang Hindi ko Pangulo, naman hindi pa ako tinatanong kung magkomento. galit, wala naman akong tinatanong kung masaya. Yun ang state of mind. Ang tinatanong ko, dun sa sinabi, hindi ba maliwanag na nag-iba? Sabi ko nga ho, lahat tayo nagbabago ng pag-iisip sa pagdaan po ng panahon. Okay. Tayo po ay natututo naman ng unti-unti at nauunawaan natin ng gusto ang kaya mga nga. pangyayari sa paligid natin. Kung aaminin natin na nagbago ang pag-iisip, bakit? At kailan nagbago yung pag-iisip natin tungkol sa jurisdiction ng ICC? Bakit? At meron bang dahilan? Baka may alam ang DND, baka may alam ang NSC, para maintindihan natin kung saan na tayo ngayon. Kasi tayo ay nag-iimbestiga in aid of legislation. Gusto ko malaman saan ba tayo patungo. Ano na ba ngayon? Palibasa, eto nga, admitido natin, nagbago. Kung nagbago, saan na tayo ngayon? Siguro po yung pag-unawa po ng ICC jurisdiction. Kasi nung nag-aapela pa tayo sa ICC, na sinasabi natin na hindi tayo saklaw dito, marahil yung isang pagising natin sa katotohanan na ang hinahabol ng ICC ay hindi naman bansa, ngunit individual. Marahil yun po yung pag-unawa na nagbago sa ating lahat. Kasi hindi naman po estado natin ang hinihimok ng ICC, kundi po yung mga individual dito na nagkasala at yung naging biktima po ng mga krimen at ng mga pamilya po ng mga biktima ng mga pagpatay nung panahon na yun. Okay. At sabihin natin may limited cooperation sa ICC. Sabihin natin, nung 13 November, si ASEC ES Bersamin pala, ay nagsabi that if the ICC refers the process to Interpol, which may then transmit a red notice to the Philippines, the government will feel obliged to consider the red notice. Parang may ganon, may statement ba dyan? Yung kay ES Bersamin. Alala ko po yung statement na yun. Panaalala po Opo. niya. Opo. Oo. So, yung pagbabago ay malinaw. Kasi pati si Executive Secretary, diniin na nagbago nga talaga. Tama po ba? Kasi sabi niya, kapag may pulang notisya. Marahil ho dahil ito sa mga karanasan natin sa mga nakaraang buwan na tumutulong po ang Interpol sa ating bansa. Kaya ang paggalang natin sa Interpol ay ganun-ganun na lamang. Hindi po natin pinababayaan na magkasamaan ng loob sa Interpol sapagkat sila po ay ating inaasahan sa maraming pagkakataon. Tama, talagang lumalahok tayo at umaasa sa Interpol. Ngayon, nung January, kayo po nagsalita at tatanungin ko kung tama po ba to. At sinabi na the Marcos administration ay uupo kasama na ng ICC. Talagang uupuan na natin to discuss certain areas of cooperation. So, hindi na no cooperation, no blocking, no limited at tatalakayin ang ibang mga areas kung pwede, kung saan pwede makipagkaisa. Tama ba yun? Hindi ko naalala yung statement. January na yan. 2025 po, sinabi ninyo, uupo kayo kasama ng ICC para malaman doon sa kanilang investigasyon ukol sa libo-libong pagpapatay ng drug war ni Presidente Duterte. Sabi mo, ayon sa report, na yung cooperation with an international tribunal ay pinapayagan sa ating batas. At yung ICC representatives have been going in and out of the country without any of us raising anything. January 2025 po. So ano ho yung tanong?
Ang sinasabi ko, what happened to the President's statement that the government will not lift a finger? And what happens to your own assertion that there will be no blocking but no cooperation? Ngayon, nakikipagtungo na tayo sa ICC. Hindi, yun po yung sinasabi natin, nagiging bukas ang ating isipan, ngunit hindi po natin ginawa. Hindi po tayo nakiupo, hindi tayo nakipag-usap. Yun po yung malinaw sa lahat. Pero handa kayo nun, ngunit hindi natuloy. Ganun po ba? Marahil ho, kung meron hong tutulay, pero wala naman hong tumuloy eh. Kaya wala hong nangyari. Pero meron rin kayong sinabi that the ICC representatives as of January 2025 have been going in and out. Labas-pasok sila sa ating bansa. Hinahayaan lang natin. Hindi ko po hindi ko ho alam yung pagpasok at paglabas nila. Meron po Wala ko kung kaalaman sa pagpasok at paglabas. Marahil sa kanila pag-iimbestiga, labas-pasok sila dito. Ngunit wala akong nagsasabi sa akin na ICC po yung labas-pasok dito. Wala pong akong report sa immigration. Wala po akong report sa ating Kayo po nagsabi, kaya ako nalaman na may ICC representatives na labas-pasok dito sa ating bansa na hindi tayo umaalma, hindi tayo nagrereklamo. Yun na ang pagkasabi po ninyo. Sabi nga namin dati pa, kung wala ho silang nilalabag na batas, ay malaya po silang maglabas-pasok sa ating bansa. Katulad po ng kahit sino pang turista o sino pong nais bumisita sa ating bansa. Iba po yung pakay ng turista, iba naman yata ang pakay ng kinatawan ng ICC. So, nag-iba na talaga. Sa bandang January ng 2025, hinayaan na natin sila na lumabas-pasok dito sa ating bansa. Ganun po ba? Hindi po wala tayong hinahayaan, hindi lang ho tayo nagtatanong kung hindi natin tinatanong ang lahat ng labas-pasok dito kung sila po ay ICC. Pero kasi nga sa dami po ng labas-pasok sa atin, hindi po natin tinatanong. So hanggang Enero nitong taon, talagang maliwanag na labas-pasok na yung mga ICC. Ano? Hindi ko po alam eh. Wala pa akong personal knowledge. I can only speak from personal knowledge. Narito kasi sa Philippine Star at sinabi na I know that as anecdotally from people I know from the human rights community, they've been in contact here. May mga nagkikwento po na may kausap silang ICC. So alam po ninyo. Kasi sabi mo in-identify pa ninyo yung source. Sabi ninyo yung human rights people. Nagko-contact na. Usap na. Di alam na ninyo na nandito na yung ICC. Ay, hindi ko nalalaman kung nandun sila. Sinasabi lang nila may kausap sila. Hindi ko sinasabi ko saan sila nag-usap at paano. Pero, siyempre marami hong gustong tumulay. Ngunit hindi naman natin, hindi ho nagkaroon ng pagkakataon na makilala talaga namin na ICC o makaharap. Kahit kailan po hindi namin nakaharap ang ICC. Pero alam ninyo na may galaw na sila at nag-iimbestiga na sila. 7 taon na po silang gumagalaw, ma'am. 7 taon na. Hindi naman ngayon lang yan eh. 7 years ago, the ICC was already investigating what happened during the drug war. What happened 7 years ago? Parang nahinto Bakit sinabi natin na hindi na tayo yun lang po yung aking recollection kung kailan sila nagsimula. Na parang 2016 nga, baka 9 years ago pa. Sinimulan na po nilang bantayan ang ating drug watch, yung ating drug war, nung nagsimula po yung patayan. Pero matibay ang ating kalooban, matibay ang paninindigan natin na hindi natin tutulungan at talagang tututulan natin pagkat meron tayong sariling pulis, may sarili tayong mga korte. Ang liwaliwanag nun. Opo. Bago lamang. Meron po tayong panahon na binabantayan dito. May panahon po tayong binabantayan dito. 2016 hanggang 2019 ay doon po ang kainitan ng drug war. At ito po, ang dami ho lumalapit sa aming opisina, humihingi ng tulong na maimbestigahan yung magpatay kung kani-kanino na lamang. Pero marami ho kaming talagang naging Kailan pumunta sa opisina ninyo? Kasi binabanggit ninyo, hindi pa Marcos administration, yung 2016 to 2019. Kailan nag-umpisa? Simula ho sila pumunta sa amin, 2022 na. So matagal na ho nakalipas ang mga krimen na nangyari. Pero nung umpisa, ang sinasabi natin, paulit-ulit, talagang hindi tayo tutulong at hindi natin hahayaan sila manghimasok.
Nagsalita po ang ating mahal na Secretary John Vic na ang nagplano po rito, o yung pagkaintindi namin, ang nagplano ay kayo. I would like Secretary to answer that. Anyo, Secretary Gibo Chodoro, at ang pinangalan, ang Chief PNP, General Marbil. Parang apat yung pinangalanan sa isang interview ng ating Secretary ng DILG. Can I answer that, ma'am? Yes, please, you're recognized. The question was, who planned this? I did not state in any way who planned it. The meeting was of executive privilege. It is a conversation between the president and the ones I mentioned. There was. So what exactly did you say? Ano sinabi po ninyo? They Ang asked me- pagkaintindi namin, itong apat na pinangalanan, ang siyang nagplano. Ma'am, we're already invoking namin. executive privilege in this matter. Yes. We're invoking executive privilege in this Yes, matter. that's fine, but it's Yes. in the interview and it's Yes, ma'am. public. It goes as far as the interview, ma'am. Yes, ma'am. That's Yes, it. I'd like to understand. I think your brother was trying I to did not explain state in any what he way. said in the interview, and I'm happy They to asked hear me it. if I planned it. I said it was not me. There were other people in the room, but we did not discuss any plans of any arrest. Saan nanggaling yung mga pangalan na ito? Ma'am, that again is executive privilege. Ma'am, let Pero me explain, ma'am. Let nandun me explain sa first, ma'am. interview po eh. Yes, yes, Ang ma'am. liwanag Let eh. me explain first, ma'am. We were discussing rumors of an impending arrival Parang based on. hindi yung ganun ang dating sa amin eh. Ang That pagkaintindi is namin, the whole apat na truth, nagplano. ma'am. That is we were discussing rumors. Go ahead, ma'am. Patugtog na lang natin para maintindihan ha. What was and who was really on top of this? Kayo ho ba? Because during the press conference of the president, it was you and the president. Yes. So ikaw ho ba nagplano ng lahat ng ito? Hindi naman, hindi naman. It was a group effort. Secretary Chidoro was there, Secretary Anyo was there too, and the President and I. So, hindi naman ako. Ako lang ang I natira. stand by that, ma'am. Last man standing doon sa Malacanang. I stand by that. Kasi Secretary Chidoro was working out of his office. Eh, napakaliwanag po ng sinabi Yes, ma'am. ninyo. Wala Secretary namang Anyo, of mapakiyaw-kiyaw course, dun his sa specialty is sinabi. intelligence. Yes, ma'am. Patayin na muna natin. Pakaliwanag naman ang sabi ninyo, hindi ako mag-isa, kahit ako ang kasama ng presidente nung nagsalita Yes, ma'am. sa press con, hindi ako mag-isa ang nagplano. Isang grupo kami. Tapos pinangalanan mo. No, ma'am. Sinabi ninyo eh. I state, ma'am, again, executive privilege. But, ma'am, Walang executive privilege kasi binunyag na I ninyo sa must TV. state it very clear, as I stated very clear, that there was no mastermind. We were discussing mainly about what the president's statements were in Hong Kong, and it was based all on that statement, ma'am. Sinabi ninyo na hindi kayo mag-isa na nagplano, kundi isang There was no grupo. planning, ma'am. Pero yun ang sabi eh. I said, hindi ako nagplano. Marami May kaming- isang grupo na Ang nagplano. We were all talking about a rumor, ma'am. And that was all. Rumor lang yon. Yes, ma'am. Group effort ang sabi mo eh. Ang tanong niya kung ikaw ang nagplano, tapos sabi mo, There was no hindi, planning, group ma'am. effort. There was no planning, ma'am. Anong in-effort ng group ma'am, kapag hindi let plano? me make I think that we're intruding into executive privilege already, ma'am. I think that we please No, respect I'm just our. asking him to explain the media. Yes, ma'am. But it's already I'm a very confining- thin dividing line between what transpires in a room between cabinet members I will- and a media statement. But there's a very thin dividing line, ma'am. Understood. I hope that we can respect executive privilege. Understood, and the Senate and the Secretary Chodoro is fully aware. Every time there's a need to recess to executive session, I'm happy to do so, and I will do so when necessary. Pero ngayon, sinabi kasi sa TV, paliwanag naman ninyo sa atin kung ano ibig sabihin. Kasi ang sinabi, hindi ako mag-isa na nagplano, may grupo kami. They asked me if I had planned it. Sabi ko, I did not. I did not plan it. I said we were there, and not to skirt, ma'am, executive privilege. It was mainly because of the statements of the former president in Hong Kong that he said, in his words, ma'am, in Hong Kong, that, I think you have a clip, he said that, ang reading ko ay may ICC warrant of arrest na. That was the best of my recollection, ma'am. So anong pinag-group effortan? Anong To diniscuss discuss the ng rumor, ma'am. grupo na That, again, ma'am, pinangalanan nyo? as far Sorry. as I will invoke in executive privilege, there was no, you cannot plan on a rumor, ma'am. Kaya
Kaya nagtataka So, ako, again, bakit ma'am, group effort? Chismis lang naman yun. Chismis nga. Ayun Yun na yun. nga, kung chismis, bakit mag-group effort pa? Tapos pinangalanan mo Ma'am, pa lahat na maraming nagpag-group marites sa effort. mundo to, ma'am. Dabis naman yung marites, dami-daming It marites was a sa amin. discussion of a rumor based on the statement of the president in Hong Kong. Nakakatuwa lang dahil chismis lang pala eh. Bakit sesentensyahan yung tao sa base ng chismis? It was a discussion of a rumor based on the statement of the president in Hong Kong. So you deny that you're part and parcel of the planning and that the other persons you named, hindi rin sila kasali dun sa pagpaplano? Again, ma'am, we were discussing the statement of the former president while he was in Hong Kong, that he said that he said, in his words, ang reading ko ay may warrant of arrest na ako. So that was the only basis of the conversation, ma'am. So ito yung group effort ninyo? Yes, ma'am. Pinagtulong-tulungan ninyo yung isang bahagyang chismis? It was, ma'am, all of that is, again, the statement of the former president, not ours. Okay, so walang kinalaman to. Pero para lamang sa kaprasong chismis, magtitipon-tipon pa yung mga sekretary ng kabinete. Nakakatuwa naman. Call it what you may, ma'am. Walang magawa. Opo, anyway, nabanggit na paulit-ulit itong Interpol, ano? At nabanggit na ng SOJ. At alam naman natin, Ma'am, yes if po. I may, since Yes, our Secretary name Chodoro, was, please. O kasi kasali kayo eh. alluded to, the Department of National Defense and the Armed Forces of the Philippines has no law enforcement mandate. Our sole mandate is to give support to the Philippine National Police when it is asked for. And therefore, such ends our jurisdiction. The operation is clearly a law enforcement one, and the Philippine National Police has the power to ask the armed forces to assist. And that is the extent of the participation of my department and the armed forces of the Philippines. And all other matters in supporting the Philippine National Police are covered by operational security. Tama po. Kaya hindi talaga chismis lang to. Meron talagang natanggap. At sinabi rin sa isang interview, alas 3 ng umaga, natanggap na yung notice of arrest nung Martes, March 11. Sinabi naman ni Secretary Remulla na si PNP General Marbil nakatanggap ng notice of arrest warrant alas 3 ng umaga ng Martes at sinabihan ang Pangulo ng alas 6. Nabasa niya na nga sa alas 6 ng umaga. I So stand by ibig that, sabihin, hindi po chismis to. Meron ng notice of arrest warrant. You're Totoo na talking siya. about two different days, ma'am. Okay. March 10. Sige, clarify po ninyo para maintindihan namin. Was conjecture. March 10, was chismis pa lang conjecture. yun. Yes, ma'am. Dala nung salita galing sa Hong Kong. Yes, ma'am. Okay. March Tapos, 11 was a formalized transmission okay. by the ICC towards Interpol, and that was the first knowledge that this administration had of the presence of a action by the ICC directed towards Interpol, and that was the only formal knowledge that we had. So, andun lang. So, ang ibig sabihin, ang gobyerno hindi tumulong sa ICC sa application ng warrant. Nagulat kayo na dumating na lang yung dokumento. Yes, ma'am. Wala kayong kaalam-alam or paghihingi? None whatsoever, ma'am. None whatsoever. Ganon din yung SOJ, pati yung SND. Wala kayong balita, wala kayong hinikayat, wala kayong pakikiusap na ilabas na yan sa lalong madaling panahon. Wala po ako rito noon eh. Nasa Vienna po ako. Ma-attend po ako ng United Nations meeting sa Drugs and Crime, UNODC. Yung March 10 o yung 11 po? Parehong araw po, wala po ako rito. Ngunit nakikipag-usap ako sa telepono na tinatanong ko yung nangyayari dito sapagkat ang Department of Justice ay involved syempre sa bawat proseso. At kinakausap ko po yung mga pwede kong kausapin tungkol dito.